Okay, good evening. So ngayon ay April 4, day 91 ng aking learning journey sa C++ tutorial. So mabilis-bilis na yung internet ngayon. So tara, continue tayo. Kaya kahapon, di ba, natapos ako sa pag-edit ng daily logs, mga ganun. So gusto ko siya i-edit. Kung gusto natin, kunyari, nagkamali ako ng edit ng pag-type ko nung sa batch na yun. So, pwede ko siyang i-edit. So, pwede naman i-edit yung gano'n. Okay, so ngayon mag-try ako ulit mag-add. For example, mag-add muna ako ulit. Ngayong April 4. Ito April 3 kahapon. So, ngayon, April 4. Dapat ito mag-generate ng panibagong file para inventory ngayong araw. Ito hindi pa talaga ito yung real inventory. So muna matapos yung mga functions. Para yung basic functions. The daily log ng inventory. Ano ko na muna. Ito yung batch 1. Yan. So kung mapansin nyo, nag-create ng panibago ito, no? April 4. So yan. So ngayon mag-add pa ako ulit for batch 2. Mag-inventory ulit. Kunyari, yung ngayon yung para kanina kahapon. Or para nung umaga ngayon. Ngayon naman is yung ngayong gabi. Log tayo ulit. Kung makikita nyo, nagdagdag no. Ayan. So dalawa na. May batch 1, batch 2 na tayo. Ngayon gusto ko mag-edit. So ngayon may tatlo tayo, no? So may gusto kong edit yung 2404, yung ngayong araw. Yan. Tapos anong batch? May dalawa tayong batch. So sa batch 2 yun. Tapos yun na, dapat maglalabas dito yung mga itong lahat ng batch 2. No? Ngayon, paano ko siya save? Kasi ang saving dito pag mag-edit kasi katulad dito sa products, ang ginagawa ko, kunyari gusto ko i-edit si Coke, yan, ito si Soda. Ang ginagawa ko is kukunin ko muna yung diba, yung kumbaga ewan ko ba yung manual talaga or yung manual process niya na kailangan kunin mo muna yung edit mo. So ito tabi mo siya para sa array or sa variable. Tapos para ma-save mo siya, ilulup ko muna ito, i-scan ko muna ito lahat nito, ilalagay ko sa isang array ng string. Tapos syempre doon sa array ng string, i-check ko na agad yung bagong value. Kunyari ito yung bagong value. I-replace ko na agad sa temporary array of string. Ngayon, pag natapos na, so nandito na sana sa array o sa temporary na, di ba? Yung kumbaga yung copy ng ibang mga list, mga records maliban doon sa i-update. So yun yung updated na yun. So ngayon pagkatapos nun, magki-create ulit ng panibagong file. So parang overwrite tapos i-replace dito. So sa ganitong way, okay siya. Pero dito sa inventory, paano yun? Kasi ang mangyayari niya, kasi di ba meron akong batch 2. Ngayon batch 2. So ibig sabihin, i-display ko, i-edit niya lang dito lahat ng batch 2. So ito lang i-edit ko, ito lang i-display ko dito sa terminal. Yung mga batch 2 lang. Siyempre yung batch 1 hindi na. So ngayon, pag isa-save ko, paano? So dapat kukunin, ang naisip ko is itong batch 2 is ilalagay ko muna sa temporary array. Ito ilalagay ko sa temporary array na string. Tapos pag isa-save ko na, kukunin ko ulit ito. At ilalagay ko ulit sa another temporary string para sa pangkalahatan na. Pero habang kinukuha ko yun, minamatch ko na to. Dapat mag-match na yung meron akong nested loop. So, meron akong loop dito sa una. Tapos meron pa akong nested loop para dito sa
So, ano, kumbaga, kunwari ito, si ano, pag loop natin, ay pag itong candidate na first row, maglo-loop tayo dito sa lahat ng list nito at i-compare natin. Siguro bago ako mag-start ng comparing kapag tama na yung batch para hindi na ako mag-compare pa dito kasi hindi naman talaga sila kumbaga kung sana yung target na batch doon na ako mag-loop. So yun yung naisip kong manual talaga. So una kukunin muna natin yung mga updated ilalagay sa array, temporary array, tapos sunod kunin natin ulit yung lista lahat nito at ilalagay. Pero habang pagtunod ako dito na ako sa section na to, doon na ako magko-compare sa mga bagong updated kung may binago ba or wala. So, yun. Sige. Try ko na. So, scan ko na. Kailangan ko na i-scan. May batch number na ako. Which is batch number 2. So, batch number 2. So, yun nga. So, okay. Process. Fetch and update batch daily logs. Tapos kailangan ko dito ng batch number at nung date muna. Tapos yung batch number. Yan. So paras naman string yan. Ay batch number pala, teacher. So ito, display logs. So dito tayo. Ay, hindi. Void. Anong nauna? Batch number na? Ay, date muna. So, std. Batch. Ay, date. Plus int batch number. Yan o. So ngayon, open ko muna yung, scan natin yung, ito. So kailangan ko ng raw data batch. Yan muna. Raw data, tapos ito. Tapos kung open, tested out on neighbor. Tapos ayan. Scan natin raw data. Ito, scan natin yung batch number. Ngayon, si batch number ay dapat equal sa batch number. At si batch number ay dapat i-convert natin to S2I. Wait lang. Dapat si batch number ay hindi equal sa ayan.
dapat hindi mo na siya equal sa empty, and S2I str batch number ay equal to batch number. And kapag equal siya, pwede ko na ulit kunin yung get line. Okay, so meaning dito, 'di ba, assume ko na sa batch 2 ito pupunta kasi i-scan yung batch number, tapos kung batch number hindi equal sa empty, and yung batch number equals sa yung string batch number equals sa batch number na select or na input, so papasok na dito at kukunin ko na yung data nito. Ayan, so dito yun tayo. So kailangan ko kunin ko lang yung kunin ko lahat. Kailangan ko kunin lahat. Bakit? Kasi isi-save ko yan sa temporary array para yun yung candidate. Yung quantity lang naman yung need ko dito eh. Oh, ganun. So, string siya, no? So, ganun. So, kukunin ko siya lahat. Ilagay ko nga dito. Muna. So, may string batch na tayo. Product ID na. Itong str batch ID dito dapat. Meron din tayo str product ID. So, yun, no? Kailangan ko kunin lahat. str product name. Yes. str quantity. Tapos str date. Ayan. So, kailangan natin siya kunin, no? At get line natin dito, no? Kailangan kong kunin yan. So, scanner. So, sa pangalawa na tayo. Str batch number, str product ID. Yan. Tapos get line, scanner, str product name, tapos get line, scanner, str quantity. Yung pinakalit natin dito yung quantity. Tapos get line, str date. Tapos yung wala nang yung last wala na. Tama? Wala. So, yan. So, ngayon, hindi ko muna siya ko. Kailangan ko muna mag-scan ako dito. Pero dito magkakaroon ako ng bagong variable string hindi, i-display ko lang. Kailangan ko lang dito ay string new quantity. Ay, ano ba siya? Integer.
So, mag-int na ako dito. Yeah. Or quantity na lang. Or product quantity. Quantity. Yan. So, std cout tapos ang mangyayari niyan is product name. Product name na lang at product ID na rin. So, str product name, tapos str product ID, tapos may parenthesis dito kung ilan yung quantity. At str quantity. Ayan. Tapos std cout enter new quantity. Yan. Tapos std scout stdc in product quantity. Compile na muna natin. Start date. Okay. So, product quantity, new quantity. So, ang mangyayari niyan, if product quantity hindi, string ko na lang rin. String ko na lang quantity niya dito. Dito string ko na lang. Kasi pag product quantity str product str quantity is equal to string product quantity. Yan. Kapag not equal, ha, ngayon dapat ko na i-save ito sa string. So meron dapat tayong string dito. Pero gusto ko vector na lang yung string muna. So vector string.
So, yun. Kailangan ko lang iyan itong vector. Pati string. Vector, tsaka meron steady string. Dito sa pag-update niya. So, std vector std string dito ko ilalagay yung updated logs. Yan. So, dito sa updated logs, push back. Ayan, pwede yan. Ito na lang. Ano pala eh, pwede na pala yan yung CC. So, ipapush ko yung push back daw, push back. Parang linked list, no? Sa ano, agawa muna ako ng format nito. Dito na lang or siya mangyari. Sige, dito na lang. std string filtered str filtered or updated live. So, ang mangyayari, to string batch number meron bang ID na batch number plus comma product ID ay str product ID tapos product name plus product yun, star quantity yung quantity ay to string sa integer nga sunod na product quantity start date. Yan. Ay, to string. So, ito mong haba nung nilakbay niyan. Yan. Tapos, pupush back ko yan dyan. Yan. Tapos, tingnan natin, i-loop na lang natin mamaya.
Ayan. So, okay. So, try ko na muna. Kung masave ko ba yan. Masave ko naman yan. Sige, ito. I-print natin siya, no? After ng loop. Yan. Itong yan. Okay. Try. Saan yun? Steady. Okay. Meron pa rin ako. To string unsigned int, saan int? Saan banda? Ay, kasi yung product quantity. Integer siya. Lagyan natin. String na siya, hindi ko na siya kailangan gawin pang string. Dito pa lang na string na siya. Yun. Kaya nga daw, dito pa lang na string ko na siya, tapos ika-convert ko pa siya also string. Na parang naman akong loko-loko nun eh. Ayan na. Moment of truth. Daily inventory, edit inventory. Ngayong araw 2024 0404 batch 2. Yan. Diba? Pizza dough product ID, tas ito yung quantity 4 gawin kong 2 gawin kong 1 gawin kong 2. Pag-enter kasi dapat pag-enter walang okay na yung quantity nun eh. Ayun sabi ko eh. 1.54. Dapat nag-accept ng ano. Hindi kailangan siya ano lahat, no? So, sige, tapusin naman natin. Yan. So, ito, na-display ko rin yung bagong data. Pero wala pa to sa file, Sa virtual pa lang to ng vector. So, yun, update naman. So, okay, goods naman yan.
Okay, so ang gagawin ko is ano yun? Sabi ko. Okay, so ano masunod ko nga? Push back. Ano sunod? Limutan ko na. Dahil nandito na yun sa panibagong ano. Yung enter. In C++. How to accept enter blank. Let's see. Pero nakita ko na ito na kagad. So mga ganun tayo. So kapag ito yung nilagay niya, enter lang. Or std out. Skip updating. Continue. So dapat ganyan. Ulit. Daily log, edit, 2024 0404 batch 2. Skip, hindi ko man skip. Ano ba yun? Hindi ko pa na-play. Pero explain ko na lang. Na-fix ko na siya. So, ito yung need ko. Itong ignore natin yung numeric para pwede tayo mag-accept ng kapag empty, pag in-enter empty, sabihin, i-keep lang natin yung same value. Kasi meron namang quantity na hindi na kailangan baguhin. Yung kailangan lang. O, diba? So, ganun yung gagawin. So, ito, dito sa part na to, ito pinalitan ko rin imbis na yung normal na CIN, ganito yung mangyayari. Get line tayo parang katulad sa scanner. Tapos CIN, lagyan CIN, tapos product quantity. Kasi yung product quantity pala, ginawa ko ng string kasi nagreklamo siya dito sa part na to. So string na lang siya. So pwede ko naman siya isama dito. Yan. Hindi ko naman siya papalitan eh. Increment, so okay lang kahit naka-string. Kasi pa-isave mo siya, naka-string din naman. So, i-convert lang natin sa integer pag need natin siya dagdagan or subtract. Ayan. So, string naman. So, batch number updated. So, ito na nilagay ako ng print dito. Sige, try ko muna ulit. Ayan. So, daily logs, edit inventory, 2024 04 at batch 2. Kunyari yan, regular, kunyari 10. So yan, so napalitan na ng 10. Kaya ito yung 10. So ngayon, number 2, family size, same pa rin. So enter ko na lang yan, okay? So yung value ng family size is the same.
is number 2 pa rin. Okay, so Coke naging 7 na. So 7 siya. Okay, so nag-update, no? Ito yun. So ito yun siya. So meaning nasa save ko. Nasa update log siya. So after niya i-display yan lahat naman dito sa part na to. So enter ko na lang. Yan. So ito, di-display naman. Yung unang-una is ito. Pushback. Pushback, so ibig sabihin nasa ano siya? Sa likod. Pushback, no? Push front. GPT. Methods of vector. Is there push front? Click ang push front. Hindi na-display ko siya. So if I reverse the vector, saka lang po to. Sige, try ko muna to. So dito sa pag-print, i-reverse ko. Saan ka na itong bike? Kaya ito. Subok lang. Daily logs, edit inventory, 2, 04, 04, batch 2. Yeah. So dapat hindi man nag-reverse. Oh, reverse nga pero yung pero okay lang naman yun kasi hanapin ko naman din. Temporary lang naman yan. Sige, okay lang yan. Pero ito need ko ito mamaya. Ngayon nakuha ko na yung mga updated. So mangyayari niyan is so ito kahit wala na to. I-comment ko muna. So this update next. So ang mangyayari ay ulit ako. Isama ko na diretso kasi magano, diba? Totally na yung same format. Ay kaso
Kaya ngayon reverse eh. Dapat hindi. Hindi. Push front. Ganun pala yan. Kaya sa ano lang. Papalit eh. How about if I go from reverse? Ay kung pa ganito kaya size yan, tapos I is greater than 0, I minus minus 1. Daily log, edit inventory 2024 04 batch 2 pay segmentation ako. Yeah.
Baka ano ba tong ay? Debugging. Ito pala eh. Ano yun? Ang corny. Jokes Sige na, kayo na pala. Ba't ganun kanina? Hindi man na ganun. Pinagluluko ako ah. Okay, so patagal pa ako dun ah. Ang gagawin ko na lang is kapag hindi equal so else yun, push ko lang yung push ko yung raw data. Yun lang. Try natin. Oops. Raw data. Raw data ba yun? Raw data. Ano daw? Ay. Daily lags. Inventory. 2024. 04, batch 2, enter. Kunyari wala nang babaguhin. Kunyari, yan. So, dapat, ayun pala eh. So, yan. Hindi, dapat may baguhin ako. So, edit inventory, 2024, 04, batch 2. Ngayon sa dough, yung regular naging 10. Yung quantity ng pizza dough ng family size ay 5. So, dapat yan 10 tsaka 5. So, yan, access na. Sa 2 yan yan. Ngayon sa number 2, dapat nagbago na to. Okay, so nag-update. Okay, so yan na, ito na. Ang gagawin ko dito is, sisave ko na to. So, goods na. Diretsuhan na yan dito. Sa pag-save natin ng record. Na-close ba natin? I-close ko muna yan dito. Dito ko na lang yan siya after close, save new list. Yan. Save new list. Saan na yung pag-save natin? Wala, no? Sa product meron nun eh. Pag-save. Ito. Ayan. Tama. Save record na ito. Ito, create new file and load. Ito. So, ito nang copy natin, no? Yan. So, create tayo. Load the new list. Write daily log inventory.
At products count, ito na yung itong loop. Good sa tayo dito sa loop na to. Ayan. Tapos if product, then wait, yan. Yan daw natin. Moment of truth. Naka-close naman. Okay. Yan. Dito ano yan? Ito yung edit natin Yan dito sa 4. Yung pizza dito, ito. Apat kasi dito, tapos ito. Papalitan ko lang naman yan. Lahat papalitan. Yan. Okay, tara. Daily products. Daily log inventory. Edit. 2024-04-04. Batch 2. Ayan. Dough is, unari, 10. Pizza family 5. So dapat ito papapalitan na ng 10 tsaka 5 pag natapos na to. So enter ko na lang as is na lang yung iba. Nasave ba? Wait lang. May mali. Saan na-save yun? Ay, gagi. Yung product yung napalitan. Hindi pwede yun. Onggoy. But products, hindi products. Loko. Ito yun eh. Sabi sa'yo, ito yun eh. Dapat yun. Yan. Magits na yan. Compile. Play, run. Daily log, edit inventory, 2024, 0404, batch 2. Batch 2, dito tayo sa batch 2. Batch 2 yan. Dito sa batch 2, palitan natin ulit yung dough 10, yung regular, yung family size 5. So 10 tsaka 5 dapat papalitan na. Enter ko na lang kasi wala na. Okay na rin naman. City red. Sa city yellow 5, diba? Magiging 10. So dapat napalitan din. Yun. Kita nyo? Itong city yellow naging 10. Yung ating pizza dough naging 10 din. Tapos diba? So yun, napalitan. Okay. So diba? Na-edit natin. So, kunwari, magdagdag ako ulit ng new batch sa batch 3 na to. So, enter quantity 10 naging 6. Nagadagdag yung 3, no? Ayan. So, yan. Nga pala, no, kapag in-enter ko, as is pa rin dapat yung record. Kurang, hirap na i-track o gano'n. So, ito, may pangatlo na. So, edit ako ulit sa pangatlo. Edit natin yung 2024 0404 batch 3 na kasi may pangatlo tayo dito pangatlong so number 3. So ilan yung do? 6. So nabawasan ng naubos na. So naubos na yung quantity, yung naubos na rin. So and as is pa rin. Yun, naubos na. Ito na, nagbago na. So yun. Okay? So okay na yung update natin, gumagana. So mag-start na ako okay na yun. Okay na to. I mean, kaya na siyang i-edit. Goods na ako.
Okay na ako sa ganitong ano. Sige, save ko na muna. Ayos. Save ko muna tapos i-refactor ko na lang bukas. Completing edit function of daily mode inventory. Okay, so yun, ganito na lang muna yung tutorial na ito at bukas ay ano ba, siguro i-refactor ko yung function ko dito. Pero, or may dagdag, di ko alam kung anong maisipan ko bukas na idagdag. Okay? So, bukas na lang ulit. Thanks. Bye.